po isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mga mensahe salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy na magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pamumuno ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled The Power of Words of God. Ayan po, o yung kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Ayan po. Sa mensahe nito, nais pong ipabahagi ng ating Panginoong Diyos ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman upang mabigyan natin ng halaga sa ating mga buhay na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa mensahe din ito ay ipapakita sa atin ng ating Panginoong Diyos ang kapangyarihan ng salita niya at kung ano yung pwedeng gawin ng salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po sa oras na to, naway patuloy pong dalangin ko sa ating Panginoong Diyos na patuloy pong buksan niya ang ating mga puso, ang ating mga tenga sa kanyang salita upang ito po'y ma-receive natin at naway bigyan niya po tayo ng tamang pangunawa sa kanyang mensahe at salita. Ano po ba yung pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa tao? O ano po ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na pwedeng magpabago sa tao? Ang una po na pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa ating buhay ay kaya po ito tayong palayain. Palayain sa mga bagay na umaalipin sa atin sa pamagitan ng mga kasalanan. Yan. Kaya po tayong palayain ng salita ng Diyos sa mga umaalipin kasalanan sa atin. Dahil po nasusulat sa Book of 1 chapter 8:42 na makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sino po ba yung katotohanan? Yan po ang salita ng Diyos. At walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, kapag po ito'y tinanggap natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos, ito po ay magpapalaya sa atin. Tandaan po natin, mahirap pong mabago natin ang ating sarili na wala po yung salita ng Diyos. Wala po ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Yan po ang katotohanan. Kaya po, isang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nitong palayain sa lahat ng anumang umaaliping kasalanan sa ating mga buhay. Yung hirap na hirap tayong matanggal sa ating buhay, yung mga bagay na ginagawa natin hindi tama, na hirap-hirap ka na maalis sa buhay mo, ang salita po ng Diyos ang siyang magpapalaya sa iyo. Pangalawa, kaya po tayo itong baguhin. Baguhin ang ating buong pagkatao kapag po ito ay tinanggap natin at isinabuhay natin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Ganito po ang nasulat sa Book of Hebreo. Book of Hebreo chapter 4-12. Ganito po ang nasulat. Book of Hebreo chapter 4-12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa sa anumang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuhan at buto at nakakalam ng pag-iisip at binabalak ng puso. Ayan po. Ang salita po daw ng Diyos ay siya nakakaalam doon sa kasulok-sulukan, kaibuturan ng ating puso. Kaya po wala pong malilingid kapag po tinanggap natin ang salita ng Diyos. Marireveal po kung ano yung tunay na laman ng puso natin. At doon po tayo, pag tinanggap po natin yung salita ng Diyos at isinabuhay natin ito sa ating buhay, ito po ay tuluyang magpapabago sa ating mga buhay. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kaya niyang siya sa atin ang nilalaman ng puso mo. Na sa tuwing babasahin mo ang kanyang salita, parang inuhukay o parang riniribil ng Diyos kung sino ka. Kaya doon mo makikita na ikaw ay makasalanan. Number 3, kaya po tayong bigyan ng pag-asa. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Siya po ang nagbibigay ng pag-asa sa pamagitan ng mga pangako niya. Pangapat, nagbibigay po ito ng kagalingan. Kagalingan sa ating spiritual. Yan po, yung parang
kahit na meron ka na, parang hirap na hirap ka pa rin, parang wala ang kapayapaan, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na bigyan ka ng kagalingan sa mga ganitong pakiramdam, yung mga pakiramdam na anxiety, stress, depression. Ang salita ng Diyos, yan po ang mabisang gamot natin sa mga ganitong sakit at karamdaman. Panglima, ito po ay nagbibigay ng lakas sa atin. Dahil the more po na binabasa natin ang salita ng ating Panginoon, the more po nakikita natin ang kanyang mga pangako. Guarantee ko yan. Tayo po ay bibigyan ng lakas nito sapagkat sa mga pangakong tunay at tapat ng ating Panginoon na tunay naman po niyang gagawin sa ating mga buhay. Iyon po ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya ang salita ng Diyos ay magbibigay din ng kalakasan sa atin. At ang panganim, ito po ay magbibigay ng buhay sa atin. Nasulat po sa Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na magmumula sa bibig ng Diyos. Kailangan po natin yung salita ng Diyos. At ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos na isang mabibigay niya sa atin, ay bibigyan niya po tayo ng buhay. Buhay spiritual. Kaya nga, sabi nga po sa Matthew 4, hindi lang po for the physical benefits na dapat natin bigyan ng pagtuunan ng pansin, kundi bigyan rin natin ng pansin ang ating espiritu at kaluluwa. At ang pagkain po ng ating espiritu at kaluluwa upang mabuhay po tayo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, magbibigay po ng buhay sa atin. And lastly, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magpabago talaga sa ating buhay. At ang salita ng Diyos ang magiging patnubay at gabay natin upang makapamuhay po tayo ng matuwid na pamumuhay. Ganito po ang nasusulat sa book of 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayan po yung sabi niya sa chapter 3 verse 16. Ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan na tayo ay turuan upang tayo ay makapamuhay ng matuwid at naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, without the words of God, imposible po tayo makakapamuhay ng may katuwiran, ng may kabanalan, at ng kalugod-lugod sa Diyos. Kasi po kung hindi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, hindi po natin alam kung ano o malalaman kung ano yung karapat-dapat sa karapat-dapat at kalooban ng Diyos, di po ba? Kasi tayong mga tao, nabuhay tayo sa may mga sarili tayong mga pananaw, meron tayong mga sariling paniniwala sa ating buhay. Kaya tayo ay lumalakad lang doon sa sarili nating kakayahan, doon sa sarili nating alam. Kaya po pag binasa natin ang salita ng Diyos, makikita po natin na marami pala tayong ginagawa na hindi naman naayon sa kalooban ng Diyos at hindi naman po pala matuwid sa mata ng Diyos. Kaya po, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na tayo ay turuan na maging matuwid ang ating pamumuhay at naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, to be close, kaya mga kaibigan ko, bigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos at pangalagaan natin sa ating mga buhay. Ito po ang magbibigay sa atin ng kalayaan, magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng kagalingan, magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng buhay, at ito po ang magpapabago at magiging patnubay at gabay na sa ating mga buhay. Kaya po sa mumuting mensaheng ipinagkulo po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy po nawa na tayo ay masabik at magkaroon ng desire na patuloy pong basahin ang salita ng ating Panginoon at upang ma-receive natin ang kapangyarihan ng salita ng ating dakilang Diyos na banal. Muli, ibinabalik ko po ang lahat ng papuri at pasalamat pagdakilat sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.